Hi mga idol, good morning. Ngayong araw na to, galing Sabado, picture 25 ng Mayo. Bali, meron ditong dumating dito sa showroom natin na M-Zoom, yung pinaka-entry model natin. Ang presyo nito is 998 lang siya. Tapos may discount siya ng 100,000. Kaya kung sa cash price is 898 na lang. Tingnan natin kung anong meron dito. Kung ano yung kaibahan nila dun sa top of the line, yung R-Style na M-Zoom. Yung blinag natin, yung tinest drive natin. Tingnan natin kung bakit ang baba ng presyo, kung ano yung difference nilang dalawa. Samahan niyo ako guys, panoorin natin. Good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Parked up outside in the old school. Yun, ito yung unit guys, oh. Bali ito yung susi niya. Kumbaga, entry model siya, pero yung susi niya, akala mo top of the line. Diba karamihan kasi na entry model ng sasakyan ngayon, di susi. Pero sa kanya, transmitter na yung gamit din. So guys, pasok tayo. Ito nga yun. Ito guys, oh. Kagandaan na ito, ganun din. Pag lumapit ka sa kanya, nag-open din siya. Automatic. Ito pala guys, dumating sa amin is for release na. Kaya nakatint na to. Ayan. Ito yung door niya. Sa R-Style, same sila. Kaya lang magkaiba lang yung design nito. Yung sidings niya. Yan, same din sila na nandito yung mga child lock. Tapos yung control ng side mirror natin. Ito. Tapos dito sa kanya, kulay blue. Tapos iba yung stitch. Ayan. Kumbaga ito stitch talaga siya, oh. Kaya napansin nyo guys, oh. Ayan. Di siya yung design lang. Kasi yung iba kasi na entry model, para siyang plastic lang. Kumbaga design lang yung nilagay. Pero sa kanya, mga idol, hindi. Maganda. Yun, hindi pa siya powered yung upuan. Tapos yung upuan niya, bali synthetic yung dito sa gilid, tapos fabric yung dito sa upuan niya mismo. Ayan. Tapos meron siyang design na parang blue. Kasi yung design niya dito sa dashboard tsaka sa mga sidings is blue. Ayan. Tapos meron din siya yung support dito sa gilid natin. Yun, pasok tayo dito sa loob. Kung ano yung meron dito. Yun guys. Bali yung meter cluster niya, ayan, bali gauge type pa siya, hindi pa siya yung digital, hindi pa siya yung LCD screen. Ayan. Tapos may LCD screen siya, nasa gitna lang. Siyempre sa mga information niya nandito. Dito nakalagay sa gitna. Tapos ito is same sila nung sa top of the line tsaka yung mid range is naka LCD na rin siya na 10.3 inches. Tapos dito sa steering wheel, hindi lang siya naka leather wrap, hindi lang siya naka leather wrap. Bali ito urethane yung steering niya. Ayan. Kung nakikita nyo yan, pero maganda pa rin naman yung design niya. Yan. Tapos ito, yun, kahit entry model itong unit na to, meron siyang cruise control, pero wala lang siya yung mga kasi hindi siya adaptive, ibig sabihin
normal cruise control lang siya. Ito, hindi siya yung adaptive na katulad nung tinest natin doon sa R-Style dito doon sa isang vlog natin na test drive na adaptive. Ibig sabihin, ina-adapt niya kung ano yung takbo nung nasa harapan. Nung nasa harapan natin pag tumatakbo tayo. Voice recognition, meron din siya. Ito, right entry model. Tapos yung sounds niya is sa speaker is naka DTS. Pero dito sa entry model na to, ano lang to guys, bali dalawang speaker lang to. Harap lang talaga, wala siya sa likod. Tapos airbag. Yon, dual airbag. Yon, airbag. Yan. Ayan, may airbag siya. Wala siyang airbag sa likod. Pero dito guys, maganda yung fitting ng upuan. Same sila doon sa R-Style, yung top of the line. Yan. Tapos dito sa center console, ganyan din, diamond design din. Kahit entry model yung sasakyan na to, yung design niya, maganda pa rin. Kala mo, top of the line. Kung compare mo dun sa mga ibang brand na entry model, ito talaga maganda. Ayan guys, oh. Tapos, yun. Equip na rin siya ng wireless charging. Kung compatible po yung cellphone natin na sa charging, meron na rin siya. Yun. Tapos dito sa ilalim, yan, meron siyang may console dun dito sa ilalim niya. Kung medyo madilim lang guys, kung hindi nyo makita. Yan. Kumbaga yan, ito. Meron siya dyan. Tapos dito, yun. Maluwag din yung niya, compartment niya, yung center console niya. Tapos dito meron siyang lagay ng cellphone to. Kasyang-kasya yung cellphone dito, maganda. Kaya mga susi, yan. Ito. 'Di ba? Yan. Subukan natin start guys ha. Yan yung pinaka niya oh. Yan, ganda. Ito yung info niya. Diyan na nakikita lahat. Almost same lang din sila dun sa Ayan. Ang wala lang sa kanya guys is yung Sports Plus. Sa R-Style kasi meron siyang Sports Plus. Dito, Eco, Comfort, Sports. Yun yung kagandahan dito. Kahit nasa entry model ka na variant, meron siyang ganyan. 'Di ba? Tapos dito, CarBit Link, Apple CarPlay. Ito yung mirroring to. Kung sakaling Android yung phone nyo, ito yung gamit niya. CarPlay, diretso na. Ito yung sa aircon. Yan, pwede mo siyang i-adjust dito. Up, down. Tapos may ayun siya. Okay. Guys, pasok to. Ganda, ang ganda nung to. Sulit na sulit yung presyo niya na 998 para sa features niya. Tapos dito, hindi lang siya auto climate control yung niya, yung sa aircon. Yan. Yung normal na aircon siya. Yung luwag, same sila. Ganda. Maluwag to, maluwag. Wala lang siyang sunroof. Yan. Saktong-sakto to yung mga estudyante natin, yung mga bagong o kaya pang service, pang araw-araw. Yun. Tapos dito sa may niya, ito, headlight lever. Kasi ito kasi hindi pa siya automatic, unlike doon sa R-Style na automatic na yung headlight na level niya. Dito meron kang adjustment, pwede mo siyang i-level siya. Manual kumbaga. Tapos ito natitilt din naman. Ayan.
Natitilt. At saka ito pala guys, wala siyang camera. Wala siyang camera to, wala siyang reverse camera. Oh. Natin steering. Yan. Tingnan natin yung settings. Yan, Bluetooth, audio. Ayan guys, oh. Smart driving, speed alarm. Ito maganda na ito. Kunwari kung nasa expressway kayo, mag-a-alarm siya. Masisense niya kung anong speed limit natin. Magbi-beep siya. Yung nga, wala nga lang siya yung cabin lighting niya. Wala siya yung, 'di ba, yung katulad doon sa R-Style na may ilaw. Ito wala. 'Yun yung kaibahan nila. Okay, customs and may equalizer din siya. Interactive sounds. Yan. Bali ito guys, dalawang speaker lang to ha. Okay. Okay. Patayin natin. Ngayon, tingnan natin sa second row. Tingnan natin sa second row, guys, ha. Yun. Kung ano yung meron dito. Yan, nandito tayo ngayon sa second row. Yan. Usual, same din sila ng ano, yung loob. Yan, luwag. Sa second row lang guys is wala lang siyang wala siyang center armrest. Pero meron siyang ano, headrest. Ayan. Wala lang siyang dito sa gitna, yung center armrest. Doon sa R-Style at saka sa mid-range kasi meron siyang center armrest. Yun lang naman yung wala siyang, yun lang negative na nakikita ko na sayang. Na wala, kasi maganda rin sana kung mayroon tayong center armrest dito sa gitna. Tapos dito yun, wala rin siyang yung sa aircon vent dito. Bali na bago sa kanya nagkaroon siya ng parang lagayan dito ng mga ano accessories like mga chargers, pwede kayo maglagay dyan. Wala rin siyang charging port dyan sa gitna. Pero dito, meron siyang lagayan ng mga ano. Ayan. Mga magazines. Ayan, mga resibo. Ayan, malaki itong lagayan ng magazines dito. Ayan. Yun guys, tignan din naman natin yung trunk. Yun, hindi lang siya powered, bali inaangat pa siya. Yung sa R-Style kasi na yan, powered na yan. Yun, ito yung spare tire. Luwag. Tapos ito 40-60 ang tawag natin dito sa ano niya, yung sa upuan niya dito sa second row. Kasi pwede mo siyang i-fold yung second row seat. Kumbaga dito, pwede mong i-fold yung, kaya 60-40 kasi 40 at saka 60. Yun yung tawag natin dyan. Ito, pwede mo siyang i-fold kasi to. Pipindutin mo lang to. Pwede mo na siyang i-ano. Yan. Naka ano yung seat cover. Tanggalin natin. Ito guys, oh. Check natin. Yun. Ayan na siya. Isang kagandahan kasi nito, kung may mga bagahe kayong madami, tapos tatlo lang kayo, pwede mo kasing ito lang itutupi mo. Tapos ito naman, nakatayo lang natin. Yan siya guys. 'Di ba?
Makakaupo ka pa dyan, tapos tatlo kayo, malaki pa yung portion dito na magagamit. Tapos yun, ito, may spoiler pa rin siya. Yan. Wala lang siya sunroof. Nakikita nyo yan. Tapos may defogger ng mga linya. Tapos dito sa likod, kung nakikita nyo, iba yung yan, iba yung ano nyan, likod nyan. Pero kung titingnan nyo, dalawa pa rin yung exhaust nya, di ba? Yung sa R-Style kasi meron siya dito, ayun yung R-Style, di ba? Yan yung likod ng R-Style, yung top of the line. Ito naman yung likod nung entry model, di ba? Yan siya. Tapos dito yung gulong natin, gulong niya is 18-inch. 18-inch yung tire. Tsaka hindi siya Michelin. Yan. 18, R18. Doon sa R-Style kasi Michelin ang gamit niya. Ito guys, yung sa R-Style. Bali 19 naman yung rim. Ang maganda dito, yung 18-inch is naka disc brake sa harapan, tapos disc brake din sa likod. Naka all disc brake na to. Sa halagang 998, naka all disc brake na yung sasakyan. Tapos check natin yung engine. Yan, check natin yung engine guys ha. Yun. Ito yung engine niya. Kung napapansin nyo, same lang sila ng makina dun sa R-Style, yung top of the line, yung unit na yan. Same na same, walang binago. Yun yung kagandahan dun sa M-Zoom ng JAC. Lahat ng sakyan nila is, mga sabi ko sa inyo, dalawa klase lang ang makina. Isang 2.0 at saka isang 1.5. Which is, ito yung 1.5 liter na 7-speed automatic, bali dual clutch transmission siya. Tapos naka water cooled turbo yung gamit niya. Ayan, ito yung turbo niya, yung water cooled turbo. Ayan, makikita niyo yan, dire-diretso yan sa intake. Dito yung throttle body. Papasok dito, air filter. Yan, air filter. Dire-diretso yan. Tapos dito, dadaan dito, papunta dun sa throttle body. Diretso yan sa intake na. Ang kagandahan kasi nito, yung water cooled, mas madalis siyang lumamig yung turbo niya compared dun sa mga intercooler. Dadang siya intercooler tapos diretso dun sa pinaka parang tinatawag ni snail type ng turbo. Tapos dito yung computer box. Yan. Yung battery niya is 1SN. Kaya mababa lang once na nagpalit kayo after warranty. 1SN lang yan, mura lang yan pag nagpalit kayo. Hindi kayo mapapamahal. Unlike yung mga natin na 2SN, mahal yun, nasa 4 to 5,000. Ito nasa 2,000 lang something. Yan. Yan guys, yung compressor niya positive, Sanden siya. Sanden yung brand. Kaya magandang klase. Calsonic at saka Sanden yan nag-ano yan pagdating sa cooling. Kaya malamig yung aircon nito. Kaya yung mga nagsasabi na kumusta ang aircon niya, malamig ba? Yan, nakita nyo na, Sanden po yung ginamit niyang compressor. Yun, bali 1.5 liter engine na naka-turbo. Okay guys. Yun, yung design niya dito sa may harapan, yun yung kaibahan nila.
Yan. Tapos, ito naman yung R-Style. Meron siyang cladding dyan. Tapos yung design na ganyan. Diba? Tapos tignan natin yung sa GS. Ayan, GS, wala siyang ganyan. Tapos walang design dito. Sa yan, walang kulay. Pero pwede din naman yan. Sticker lang, pwede nang lagyan yan. Tapos yung dito sa damper dyan sa gilid. Tapos dito sa likod, ayan. Ayan yung likod niyan. Ito naman yung sa R-Style. Ang difference sa presyo nila is 200,000. Kaya dito sa unit na to, okay na din. Ayan. Ganda rin yung kulay, di ba? Yan yung mugs. Tapos ito naman yung mugs ng R-Style. Ayan guys, kung makikita nyo, yan yung kaibahan nila. 18 inch yung isa, 19 inch naman to. Yun 18 inch, tapos ito 19. Michelin yung tire nito, tapos yun parang ordinary lang na tire. All disc brake doon sa entry model, same as dito sa may R-Style yung top of the line. Tsaka mga idol, maidagdag ko lang kasi meron nag-comment sa atin, nagtanong din sa previous vlog natin kung matagtag daw ba ang M-Zoom. Diba tinest drive natin yon. Sabi ko doon, ang reply ko is hindi siya matagtag kasi isa pa ang ito yung suspension niya sa likod. Bali yung suspension niya sa likod is naka torsion beam. Ang kagandahan nito, meron siyang beam sa gitna. Ayan, kung nakikita nyo sa video, meron siyang beam sa gitna. Tapos meron siyang mga suspension sa gilid. Ang maganda kasi kung naka-beam ka, naka-torsion beam ka, lalo sa cornering, hindi siya kaagad bibigay. Kumbaga, naka-multi siya parehas. May naka-hold sa gitna na beam. Parang bahay yan eh. Kung may beam ka, mas matibay yung pundasyon mo. Ganon din dito sa sasakyan. Kaya dito maganda yung suspension niya sa likod kasi meron siyang beam sa gitna. Hindi siya nag-relay lang dun sa body ng sasakyan. Karamihan kasi ng ganitong size ng sasakyan is sa body po alalay. Ito mayroon siyang beam sa gitna. Tapos sa harapan naman guys is siya, MacPherson strut. Karamihan naman sa mga SUVs na ginagamit sa mga sasakyan ngayon, basta sa harapan MacPherson ang gamit. Stability, riding, lahat kasi MacPherson, specialty nila yan. Kaya sobrang lambot, sobrang maganda yung rides. Mabilis man o kaya mabagal yung takbo nyo. Tapos may dagdag ko na lang din, meron kasi nag-comment doon is sabi nila gawang Chekwa, gawing China, yan. Bali, ang sagot naman natin dyan, halos karamihan na kasi na lumalabas ngayon sa market pagdating sa car. Tapos sa mga technology ngayon, electronics lahat, almost gawa na talaga sa China. Aminin man natin sa hindi, is karamihan na ng gamit natin sa bahay is gawa talaga ng China na. Hindi naman porket gawa ng China is mahinang klase na. Kasi nag-evolve naman na yan. Unlike yung mga previous kasi is nasira lang naman yung China dahil sa mga pirated na ginagamit nila. Kung bakit kinokopya. Pero pagdating naman sa sasakyan, may mga sariling technology yan. Kaya itong si Toyota, siyempre, kumbaga giant company na yan pagdating sa car manufacturing. Kumbaga, nagbigay pa rin sila ng na gumawa ng mga produkto ng Toyota. Kumbaga, may kumpiyansa pa rin si Toyota na maganda yung manufacturing nila sa China. Kaya may mga models kasi ng Toyota na doon ginagawa mismo ni JAC. Ito guys, kung nakikita nyo ito, kumbaga nag-partnership sila ni Toyota. Bali si JAC ang gumagawa yung mga ibang model. Yung ibang model na ginagawa nila doon, hindi lang pumasok pa dito sa atin. Yun. Kaya, ibig sabihin, ang gawang JAC is hindi lang basta-basta rin naman kasi magandang klase din naman siya. Kaya kung yung iba, nagdadalawang isip, hindi naman natin sila masisisi.
Dahil kahit ako din naman, galing ako sa Japanese brand. Kaya lang yung mga Japanese brand, madalang na lang po yung ginagawa talaga sa Japan. Karamihan po is ginagawa dito sa atin, at saka Thailand karamihan, at saka China. Yun lang talaga yung mga manufacturing ngayon sa market. Tapos sa cellphone, di ba, lahat ng halos ng cellphone natin ngayon gawang China na po. Kaya di rin natin masasabi na ngayon sa panahon ngayon na mahinang klase ang China. Yung sinasabi nila disposable. Yun lang. Kumbaga sa piyesa naman nito, 2018 nandito na sa market. Marami na rin siyang service center at saka dealership. Kaya marami na kayong matatakbuhan. Once na bumili kayo ng brand new na unit dito sa amin, may mga service naman tayo. Parts nandyan na rin naman. Kaya yun guys, yun lang yung may sasagot ko dun sa mga ano nila na yun nga, gawang checkwa, bigla masusunog yan. Diba? Magliliyab daw yan eh. Yun yung nag-comment sa atin. Yun lang. Ang ano ko lang, pwede nyong pumunta dito para ma-test drive yung unit. Kasi mas mahirap kasi mag-decide ng hindi nyo nakikita in actual. Importante, ma-hands-on nyo para sa test drive malalaman nyo kung mahina talaga siya, kung kumbaga yung riding niya, lahat, yung makina. Doon pa lang po, makikita mo na kung magandang klase ang isang sasakyan pagdating sa test drive. And guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. At God bless po sa ating lahat.